Meron siyang nakita doon sa mattress ko ng mga kulani. Pinabiopsy ko yun. Ang sinabi sa akin ng doktor, may cancer ka. Stage 3. Doon ko naranasan yung natakot ako, naiyak ako. Lord, sabi ko, ano ba ito? Ako si Maria Elena S. Katakutan, edad 57 years old. Nakatira sa Murcia, Concepcion, Tarlac. Nagsimula ang kwento ko po sa aking karamdaman nung last year, July 2022. Doon ako nag-umpisang natakot. Bakit hindi huminto yung bleeding ko? Gabi-gabi, ganun na lang ang lumalabas sa akin. Nabalisa ako at nag-alala. Nagpunta ako ng doktor, nagpa-check up ako. Sabi ng doktor, gusto niya akong iparaspa. Nung naraspa na ako, sabi niya, meron siyang nakita sa akin na hindi maganda dun sa mattress ko. Gusto niya, operahan niya ako. Nung na-opera ako sa mattress, natanggal na yung ovary ko, yung dalawa. Tapos meron siyang nakita dun sa mattress ko ng mga kulani. Nung nakita niya yung nagtagal, pinabalik niya ako kasi pinabiopsy ko yun. Ang sinabi sa akin ng doktor, may cancer ka. Stage 3. Doon ko naranasan yung naiyak ako. Sabi ko, matanda na ako para sa ganyan. Bakit talaga po bang cancer siya, Doc? Sabi ko. Oo, sabi niya, kailangan mong ma-opera para hindi kumalat itong nilalis na mga kulani. Natakot ako kasi unang-una wala naman akong pera. Wala talaga kaming pera. Yung anak kong panganay, nalungkot siya kasi wala yung anak ko dito nasa ibang bansa. Naramdaman ko din yung pagkabahala niya, pati yung mga kapatid ko, lahat sila nalungkot dahil nakita nila, nararanasan ko yun nga sa pagkatakot kung magkaroon ako ng cancer. Kasi sabi ng doktor, ilang cycle na chemotherapy ang kakailanganin ko. Makakalbo ka, magsusuka ka, marami kang mararanasan sa sarili mo. Yun ang tinatakot ko. Down na down ako noon. Talaga, kaya naisip ko pa, Lord, sabi ko, ano ba ito? Hindi ko talaga alam kung paano ko umpisahan. Marami talagang maano sa isip ko. Hanggang sa ako sa Facebook dahil nakakapanood na ako noon. Tapos marami akong research. Nag-research kasi ako kung ano yung mga bawal sa sakit ko. Kasi sabi ng doktor, kailangan ko ngang magpa-chemo dahil hindi daw ubra yung mga gamot. Yun, hanggang sa matagpuan ko yung Salveo Glass na yan sa Facebook. Doon ako umorder. Umorder ako noon, yung jar. Kasi yung paniniwala ko, nagagaling ako. Marami akong ininom. Ang pag-inom ko sa Salveo, pagkagising ko ng umaga, 3 kutsara sa isang baso. Pagkatanghali na naman, 3 kutsara na naman. Hanggang sa bago ako matulog. Araw-araw, ganun ang routine na ginagawa ko. Bago pa ako na-opera, nag-Salveo na ako. Doon ako nag-umpisa sa Salveo dahil gusto ko maging malakas ang katawan ko dahil ma-opera ako. Ayaw ko kasi ako nagkinakabahan ako. Yun, kaya yung opera sa akin, nung una raspa, tsaka yung pangalawang opera, naging successful dahil lumalakas ang aking katawan dahil nga sa kakasalbeyo ko. Dahil pagka nandun ako sa hospital, pagkatapos kung nagising ako, yung mister ko, binibigyan niya ako ng salveyo. Yun, lumakas ang immune system ko doon hanggang sa lumabas na ako noon. Hindi ako nag-imo. Nung dapat magpapa-check up na ako, December. Nung December, hindi natuloy yun. Gawa na nung maraming okasyon. Pinadaan ko muna yung okasyon. Nagbalik ako sa doktor ko. Sabi ko, gusto ko kasing malaman ulit, Dok, kung okay na ako, kung meron pa ba akong mga bukol. Ang ginawa niya nung chinek up niya ako, tinanong niya ako sa mattress. Hindi siya umimik. Nung hindi siya umimik, siguro wala siyang makapa. Binigyan niya ako ng papel. Binigyan niya ako kung paano ko malalaman kung clear na ako. Nagpunta ako dun sa clinic, dito sa Tarlac. Doon lahat ng check-up ko, sa dugo, sa abdomen, sa x-ray, para malaman ko kung merong mga clamps na ano. Nung nakita ko, hindi ko pa pinakita sa doktor, nabasa ng mga kapatid ko, wala silang nakita.
O hindi ko maintindihan yun eh. Hindi ko maintindihan yun, siyempre natutuwa ako. Dahil nga wala silang nakita. Tapos nun, nagbalik ako sa doktor January 13 ba yun? Nung nagbalik, wala na nga daw siyang nakitang cancer sa akin. Sabi niya, Ate Len, sabi na, pwede ka nang mag-thank you, pwede ka nang magpatotoo. Clear ka na, wala ka ng cancer. Doon, tuwang-tuwa ako dahil salamat Panginoon. Sabi ko, pinakinggan mo yung dasal ko. Yung pinanghawakan ko yung mga resulta na clear cancer na ako. Siyempre, masaya ako. Sino bang di sasaya? Siyempre, katanda-tanda ko nito nagka-cancer ako. Pero sa tulong ng Panginoon, tsaka din ng Salveyo, masaya ako dahil talagang cancer-free na ako. Thank you, Lord. Ako po si Maria Elena S. Katakutan at ito po ang aking kwentong SBG.